intentions. Therefore, we mourn over the pitiful situation today, and we are comforted by the Lord. Amen. Third, as we mourn, we don't expose others. Mm. Criticize. We are made to work. In a normal Christian life, being joyful and mourning go together. Gusto ko pa i-share yung bagay na ito. Hindi ko mag-ilay kung saan makatulak ng ito ng point. Ano yung connection ng tatlo. Yung una yung pagdadalamhati. Bakit ba tayo nagdadalamhati? Ano ba ang pagdadalamhati? Ito yung panloob na tugon natin sa anumang trahedya na kawalan. Pag may kawalan na nilong tayo sa sitwasyon, pandarang tayo malalim na kalimutan na nagsasali sa atin na magdadalamhati. Amen. Usually, ang tugon niyan, we shed tears. Lumuluha tayo kapag may pagdadalamhati. Kaya nahihipo tayo sa malalim sa panloob. Yung pagdadalamhati ay mas nakahihipo yan sa tao kaysa sa kanyang galakad. Kaya madalas kapag masaya ka, pabaya ka. Pero pag ikaw ay nagdadalamhati, nare-realize mo yung mga mahalagang bagay. Si Brother Lee may nagbigay siya ng 5 punto kung bakit mahalaga yung pagdadalamhati. Una, sabi niya, kapag tayo nagdadalamhati, ang ating pangitain ay nagiging malinaw, ang ating panloob na pandama ay tumatalas, at ang ating panloob ay magiging mas malinaw. Even literally, kapag yung isang tao ay nagdadalamhati, mas nagiging malinaw siya. Si Jeremiah, example, nagsunulat pa nga siya na lamentation. Yung lamentation ay pagtangis. Talagang makita niya yung sitwasyon ng Pagtangis. nagdadalamhati siya. Bihag ang bayan ng Israel, nagdala sa 70 years, no? At malinaw sa kanyang pagkukusa. Naging malinaw sa kanya na after 70 years, ay alis sa ganun nagaya. Later on, si Daniel nanalangin base doon sa pinakayan ni Jeremiah. So, natanggap niya ng malinaw yung Panginoon dahil sa kanyang nagdadalamhati. Ikalawa, sabi sa Psalm 34 verse 18, Jehovah is near to those who are broken in heart, those who are broken-hearted, and He saves those who are contrite in spirit. So, ibig sabihin dito, yung ikalawang punto, kapag magdadalamhati tayo, mas nalalapit tayo sa Diyos. Isa sa pagmasama tayo. Tulad ng ginawa ni David sa Psalm 51, na dalamhati siya tungkol sa kasalanan ng mga niya. Eventually, sinabi niya na ang Diyos ay malapit sa kanya. Number 3, naranasan natin ang pagliligtas ng Diyos. Ito lang muna sa Luke chapter 7 verse 36 to 50. Nakita natin na yung babaeng makasalanan lumapit sa Panginoon. Iyak lang siya. Yung nasa buhok, yung paanan ng Panginoon. Kaya eventually naranasan niya yung foundation. Amen. Number 4, yung pagdadala natin nagsasabi sa atin na manalangin. Yung panalangin natin marinig ng Diyos. Yung example na yan, nakita natin sa prayer ni Hannah. Dalamhati. Eventually, Tinugon. Nakahipo. Kaya sa 2 Kings chapter 20. Dahil sa kanyang pride, kasakit siya.
Pero eventually, nung kasakit siya, nagpakumbaba siya sa pag-ibig. Nung galing siya, na-extend. Ayun, number 5, hindi na. Ito yung gusto ko kasi sabi mo, yung ating paglilingkod sa Diyos ay pinagpapala kapag tayo ay magdadalanghan. Ang example dito si Paul sa Acts 20. Sabi niya, sinabi niyo na yung pag-alis siya doon sa Efeso. 3 years. Tapos may pagluwa. Kaya siya namuluwa. Pag bibisita sa mga kapatid, siguro namuluwa siya. Kaya pag uwi niya, namuluwa siya. Kung nakita niya yung sitwasyon ng namuluwa, nasasaktan siya. Kaya eventually, siguro yung saints, hindi nag-respond, no? At marami sa kanila may resistance sa apostle. At that brought warning to the apostle. Pero eventually, resulta, pinagpara yung service ni kaya that's the worst part. Kapag tayo nagdadala natin ay aalibig. Aalibig tayo ngayon, eventually sa silahan ng pagkakaroon. Amen. Kapag tayo nagdadala natin, may papanalangin natin ng iba na hindi natin sa ngayon, gusto ko yung portion na ito, siguro ko pala. Sa panahon ito na walang kasakdalan ng mga kalibutan, tayo at nagdadalawin natin. Subalit, hindi ito pang makagalan, hindi ito pang walang hanggan, ay samantalang. Dahil, aalibin tayo ng Panginoon. Sabi namin sa binasa natin kanina sa Revelation 7:7, papahilin ng Panginoon ang bawat mga mata, Luha. nakatayo mo sa harap ng trono. Ayan, mag-usa. Amen. Blessed are you. Amen. 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 So, ika naman. Maamo. Maamo lang. Sabi nung maamo, it's being able to withstand the humping. Example ni Brother sa bangka, sa pier, mayroong Bumper to bumper. pinabanggat talaga yun. Yung mga peacemaker nila, bumper. Kapag wala sila, masisira sa yung bangka. Yes. Pero basta may isang maamo dyan sa bigla nila, sila yung mga bangka. Hindi masisira. Kaya, yun nga, yung being meek is being able to be Willing. Tapos, sabi ng Panginoon, yung mga amo, siya actually yung amo. Sabi niya sa Matthew 11, come to me. For I am meek and lowly in heart, and you will find rest. Yung kapahingaan ng may kinalaman sa paligid, maamo. Kapag wala tayong hindi tayo maamo, kaya nakikipaglaban tayo. Kaya eventually wala tayong kapahingaan. Kasi sa mag-asawa, ganun. Kung sino yung palaban, kung sino siya yung walang kapahingaan. Pero yung maamo, nagpa-api. Nagpa-api pero sa pagdadalo. Sa totoong buhay. Nagwagi. Yeah. Yun ang sikreto talaga. Tapos, Yes. yung sa Sister condition of Kid. rest, Lagi kang maamo. being satisfied with what we have. Hey. Being Parang able kang to wagi. people, not resisting opposition, yet fighting the enemy. Parang strategy nga yun. Tama yung binanggit niya kanina, on the one hand, we should be like sheep, maamo. Pero toward the end, we should be lalo. Huwag yung balik tayo. So, pag binalik ka doon,
Lion muna bago maging sheep. Kaya, ito talagang kakaiba, no? Na pag pinipray mo yung verse na ito, it will shatter your human concept. Mm. Kaya, yung maamo, sila yung umana ng lupa. Lupa. Pero itong sinabi mo pa rin, kasi ngayon, ang struggle sa Tama. yung sa pero yung kahit sa ano, pag may debate, Mm. debate ka sa klase mo, mananalo ka sa debate, natalo ka kasi wala mo siya. Pero kung pinagbigyan mo siya, later on, hindi. Amen. Kaya, sana maranasan talaga nito. Lalo ng pamilya. Yun. And then, yung last point, peacemaker. Lingaw ko ng Panginoon, peacemaker. Ano yung word mo? Hindi ko na son. Because son, Peacemaker, you can say that it's sons of God. in divine life. Amen. Yung children of God, yung sinabi. Sons of God. Yung children, bata. Amen. The sons of God is somewhat Mature. Mm. Ano yun yung binanggit sa Romans 8:19 na ito ang hinihintay ng lahat ng Amen. revelation of the sons of God. Tapos kaya sabi ng Matthew 5:9, if you are a peacemaker, you shall become the sons of God. For sure you will grow. Actually, the Lord Himself is the Son of God. He's the prototype. And we will be like He's leading the many signs in glory. Amen. He's actually the Prince of Peace. So, now the Prince of Peace. He Himself is the peace. Peace, sabi niya, I live with you. Okay? It's not the peace of the world, like the world. The world can be. Tapos, eventually, kapag nag-kaya tayo, we will be consolated as the New Jerusalem. Amen. The New Jerusalem is called the foundation of peace. Jerusalem, a city with the foundation of peace. Peace. Pero, kanina, tinignan ko yung Romans chapter 16, verse 10. Ngayon, dito sa church na, sinabi ni Paul, and the God of peace will crush Satan shortly. Underneath it. Di ba may Dito Hymnal. sa Bible, in the bakit kaya God dinugtong of ni Paul, peace, the God of sanctify, peace ano, will crush Satan underneath your feet shortly. Amen. So, kailangan talaga tayo ng peace. Tapos may isang verse pa na napansin ko. Ano yung verse na siya yung sister kanina? Roman. Which no one will see God. Mm. Try to be at peace with all men. Mm. Tapos sa dulo sinabi na without which no one will see God. Yung kanina, last week nakita natin na you can only see God by having a pure heart. Pero ngayon sinabi niya, pag walang kapayapaan, you will not see God. Yes. Kaya parang connected yung being peacemaker sa Sa Romans, in pure in heart. Oh. we want to see God. Sa Matthew. We also need to be peacemaker. Amen. Napaka-yaman nito. Sana nga may sagawa natin ito sa ating buhay kasi ano siyang kahit ng Diyos. Amen.